Ayan. Okay. Ayan, ayan, ayan. Um, live na tayo. Live na tayo. This is your host, Trixie Villa 11. Saan man kayo naroroon? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Gusto ko lang magkomento dito sa um, palitan ng sagot ni Speaker Martin, Speaker Cheesy Escudero, and Yusik Claire. Pakinggan po natin ito. Para tama, maganda naman. Okay lang siya. So, makinig po tayo. I-play po natin. Saglit lang. Hindi ko pala naihanda. Gas. Ano ba yan? Ano yung title dito. Pakinggan po natin. Saglit lang po. Yan. Ay, hindi. Ito pala yun. Ayan. So, pakinggan natin Kung ang presidente, halimbawa, sabi niya, hindi, sige, magre-request ako ng special session, pwedeng mapaaga. How soon can it be done pag nag-request ang presidente, Senate President? Pag nag-resume ang presidente ng special session, depende kung kailan niya isa-set. Pero ayokong i-assume, Alvin, dahil nga baka ang lalabas niyan sa media, ako naman na nananawagan ng special session. Problema nila yan. Bahala sila dyan, problema nila yan. Kasi Ako walang balak humingi. Kasi sabi nung spokesperson doon ng Malacanang, si Attorney Grace, sabi niya, 'di ba, Castro, Attorney Claire Castro, sabi niya kung may mayorya ng mga senador na magre-request sa presidente, ay baka pwedeng pagbigyan, which implies na hindi ikaw ang may mayorya. Parang ang dating sa akin, di ba, ang implication, hindi na ikaw ngayon yung may mayorya, which means, baka palitan ka Senate President. Parang gano'n, di ba? Patawarin na lamang natin siya, bago lang siya at baka excited pa, Alvin Doris. At tila excited yata nga siya sa mga napapanood ko masyado. Hayaan na lamang natin, hindi ko nakokomentaryohan yan. Hoy! Okay. So, ang sinasagot nito dito ni Speaker Chessy Escudero is, di ba, itong tungkol sa impeachment. Yung impeachments kasi, may mga nagsasabi na kailangan daw na mag-request na ng special session itong si Speaker Martin. May mga nagsasabi naman na nasa sa kanya yon. Pero matigas pa rin ang kasagutan ng Senate President na June, basta pag naka-recess daw ang Senado. At alam din po natin na hindi pa natatanggap formally yung impeachment case ni VP Sara Pusit. Kaya ito, nin-interview siya ng DP, yung Tili Radio Servicio, yung Gising Pilipinas, at itong announcer na Alvin yung narinig ko kanina. Alam nyo, kung minsan kasi sinusulsulan, medyo sulsul din tong mga na to. So, yun ang sagot niya. Ngayon, sinusulsulan pa rin siya na parang ito yung sinabi ni Jose Castro, ganyan. Kaya yun naman ang sinagot. So, ang sabi niya, excited daw kasi bago pa. Ngayon, meron na namang sagot. Sumagot din si Speaker Yusek. Pakinggan din po natin yung sagot ni Yusek. Ito, saglit na nga. Ano ang sagot ni Yusek? Ito. Pakinggan po natin yung sagot ni Yusek. Ewan ko. Ang tanong lang, bakit kailangang makialam? I mean, itong ating speaker kasi yung bang lahat na lang yata pinapatulan din? Ano ba yan?
Okay, yun yung sinasabi kanina, di ba? Na nagkomento kasi yung announcer, ang sinasabi niya ay na dapat daw i-fast track. Kasi kanya-kanyang opinion yan, di ba? Kaya nga ako rin, pero parang ano ba talaga? Kailangan ba talagang si Speaker Martin? Bakit ba parating Speaker Martin yung sinasabi ko? Kinakailangan bang si Senate President, Speaker, patuloy yung nasabi ko kanina. Senate President. Kasi may mga nagsasabi kasi na hindi pwedeng makialam ang ating presidente. 'Di ba ang sinasabi nga diyan is separation of power, 'di ba? Tatlo 'yan. Legislative, judiciary, and ano yung isa? Executive. So, may mga nagsasabi na kailangan daw makialam ng presidente. Pero ang sabi naman ni presidente, hindi siya makikialam kasi that's separation of power. Nasa legislative yan, nasa senado yan. So, kung anong reaction nila, I mean, anong gagawin na sila yun. Para sa akin kasi, um, hindi natin alam sino ba yung nagpo-push sa kanya na nagpo-push sa ating presidente na um, mag-ano siya ng special session, emergency session. Tignan din po natin yon. Baka yung iba dyan na nagpo-push ay para lang itulak siyang magkamali, di ba? At yun ang iniwasan. Ngayon, balikan natin tong sinasabi ng announcer na sinumbong din. In-interview din si Yusek. Pakinggan natin na i-atras natin ng konti. Yan, taglit lang. Talagang pinapainit nila yung usapan eh. Ay, saglit. Mali pala. Saglit, hindi ko pala siya na-share sa inyo. Narinig niyo lang ba? Share natin. Ayan, share din natin yung sagot ni ano. Ito. Question. Ayan, nagtanong naman yung reporter dito kay Yusek. Refuse to comment on your opinion how to fast-track Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Ang sabi niya po, patawarin na lang natin siya bago pa excited pa. Okay. Your reaction po. Yes, opo, masayang-masaya pa po ako na nadinig natin dyan kahit hindi pa po tayo nagkakasala. At hindi ko pa po alam kung ano yung nagawa nating mali, patatawarin niya na tayo. Maganda pong gesture po yan. At kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Okay, di ba? Parang excited siya. Nakakatuwa din na sumagot itong ating music. Yun bang talagang palaban din? Kaya tignan nyo, nagagalit, yung gigil na gigil ang mga DDS kasi tignan nyo, instead na maasar siya rin yung nangaasar, di ba? Yes, excited ako. Every seconds of my day, I'm excited. Ang galing sumagot. Ang galing ding mang-asar, no? Ulitin natin. Okay, saglit lang. Ulitin natin kasi ayan. Kung sinabi po niya excited po ako, aminado po ako. Excited ako. Excited ako every second of my life. Hindi lamang ngayon, sa araw-araw ay dapat maging excited. Lahat po tayo, lalong-lalo na po yung mga taga-gobyerno dahil meron po tayong task o obligasyon na dapat gawin para sa taong bayan at para sa bansa. Hindi ko po ikakaila na halos araw-araw ng buhay ko, hindi lamang po ngayon, excited po ako. Galing ng sagot, no? Thank you, Yusek Claire. Tuesday New. Ang galing ng sagot, pang-asar din. Ngayon, sige, tuloy natin ng konti pa ito. Okay, saglit lang. Meron ding, sumagot ulit tingnan natin ulit yung sagot ni Senate Speaker Chisi Escudero. Ito, tignan natin. Meron siyang sagot ulit eh. Ayan. Sumagot ulit.
Ayan. I-play po natin kung ano yung sagot ni Speaker, Senate tuloy. Ano ba yan? Ayan. So sinong bidding eh? So sinong may kasalanan? Anong aspeto ng construction ang pwedeng maiturong may kasalanan at kagagawan at kaninong warranty ang hahabulin ng gobyerno? Medyo komplikado lang siya. Pero may kwento pa din yun. Mamaya na lang. Kasi ito sinasagot niya yung glit lang. Yes. Kasi ito sinasagot niya, hindi ko na move forward. Sinasagot niya yung tungkol sa tulay, yung bridge sa Kabagan, Santa Maria Isabela. Okay, tuloy natin kung ano na naman yung binato ng ating mahal na Senate Speaker. Nag-ano tuloy ako. Ng ating mahal na Senate Speaker. Okay. Office, Presidential Communications Office. Sa tingin niyo nung dalas magpalit at saka ano yung assessment niyo dun sa bagong Undersecretary ng Communications Office na banat na banat? Ano? Sino pinakamaingay ulit? Hindi para sa akin magkomentary because the PCOO officers serve at the pleasure of the President. They are the President's choice. Kakaiba man, hindi man tayo sanay, hintayin natin sa mga susunod na araw kung ito'y mananatiling ganon o magbabago. But then again, everyone at that office serves at the pleasure of the President. But I don't think she is the spokesperson of the President. If I remember correctly, the President said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay press officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCOO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Okay. 'Di ba ang sabi naman nitong ewan ko, sino bang pinakamaingay? Mas maingay ka naman eh. Ano ba 'yan? Mas maingay ka sa USEC ng PCO Communication. Si Speaker naman, no? Ang pagkakaalam ko, ang sabi ni USEC Claire, pinaliwanag naman niya dun eh. Paano namang hindi mo narinig yun, Speaker Martin? Sorry. Ano ba yan? Magagalit na kayo sa akin. Senate Speaker. Yan. Ang paliwanag ni USEC Claire, ang Pangulo pa rin ang magsasalita para sa kanyang sarili. Hindi naman inaako eh. Hindi naman sinabi ni USEC Claire na siya ang spokesperson ng ating Pangulo. Ang sinasabi niya, pinaliwanag niya sa pangatlo yatang interview niya yon. Ang sinasabi niya, siya lang ang magpapaliwanag kung ano yung mga sinasabi nilang fake news o kung ano yung mga kailangan niyang sagutin, yun lang. Pero ang sinabi niya, maliwanag po yung sinabi niya na ang ating Pangulo pa rin ang magsasalita or sasagot para sa kanyang sarili at hindi naman itinalaga si USEC Claire na spokesperson at lalong hindi rin si PCO Secretary J. Ruiz na tagapagsalita. Sila lang yung parang magdadagdag. Kasi alangan naman si President, alangan naman na araw-araw siya nasasagot sa mga tanong. Kaya nga nag-hire sila ng isang tao para magsalita or mag-explain, magpaliwanag kung ano. Yun naman yung sinabi ni USEC Claire. Maliwanag naman yun. Speaker talaga, oh. Pinapalaki mo naman. Parati mong pinapatulan. Ano ba talaga? Mas maganda siya sa'yo? Yun lang po. And then, hanggang sa susunod na ating reaction video. This is your host, Trixie Villa 11. Bye-bye.